Ang unang bagay na ginawa ng asawa ng Sihi matapos mabawi ang kanyang paningin ay ang maghain ng diborsyo sa akin. Iniisip ng lahat na siya ay walang utang na loob, bagamat inalagaan ko siya sa loob ng 3 taon sa lahat ng posibleng paraan. Maging ang kanyang mga mata ay hindi ako nag-atubiling sumubok ng mga gamot para lang gumaling. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang malamig at malayo na pag-ugali, hindi ako nakaramdam ng anumang kalungkutan sa aking puso. Sa halip, lalo pa akong nakaramdam ng pagsisisi. Sa sala, tahimik akong tiningnan ni Liwayway at nagpatuloy, "Kiko, sa loob ng 3 taon ng aking pagkabulag, inalagaan mo ako. Lubos akong nagpapasalamat. Ngunit ang ating kasal ay isang kasunduan. Naging asawa kita para takpan ako sa mga tsismis, at lulutasin ko naman ang problema sa pananalapi ng kumpanya ng mga umampon sa iyo. Ngayon na nakabalik na si Gabo mula sa ibang bansa, gusto kong bumalik sa kanya. Paumanhin. Matapos ang diborsyo, ang bahay na ito ay sa iyo. Bibigyan kita ng 50 milyon bilang bayad sa diborsyo." Matapos niyang sabihin ito, hindi na naglakas loob si Liwayway na tumingin sa akin. Ngunit ang reaksyon ko ay kalmado at nakakagulat. Sumang-ayon ako. Nagtatakang tiningnan ako ni Liwayway. Walang sigawan tulad ng inaasahan, walang galit na ungol. Isang ngiti lang mula sa akin. "Huwag kang mag-alala, Liwayway. Ang ating kasal ay isang kasunduan lamang. Sa simula pa lang, alam kong may mahal ka ng iba. Iniligtas mo ang kumpanya ng mga umampon sa akin. Lubos akong nagpapasalamat. Tapusin na natin ang kasunduan ayon sa napagkasunduan. Kukunin ko ang kung ano ang sa akin." Inabot ko kay Liwayway ang mansanas na binalatan ko. "Gusto mo ng mansanas?" Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa nakita niyang kalmado ako, biglang nakaramdam ng kawalan si Liwayway. Ang ating kasunduan sa kasal ay 5 taon. Pagkatapos ng 5 taon ng kaguluhan, magdidiborsyo tayo. Bagamat 3 taon pa lang ang nakalipas, ikaw ang may kontrol. May karapatan kang magdesisyon sa lahat ng bagay. Wala akong karapatang tumutol, tama ba, Liwayway? Tinanggap ni Liwayway ang mansanas mula sa aking kamay na may komplikadong tingin. Sa sandaling ito, naramdaman niyang biglang naglaho ang pagmamahal ko. Maghahanap ako ng oras para lumipat at hindi na kita guguluhin pa. Hindi mo na kailangang ibigay sa akin ang bahay. Sundin na lang natin ang kontrata at ibigay sa akin ang 1 bilyon. Pagbalik ko sa kwarto, nakahinga ako ng maluwag. Nang makita kong nabawi ni Liwayway ang kanyang paningin, hinulaan ko na ang kalalabasan. Ngayon, 3 taon na ng kasal. Alam ko nang mas mahusay kaysa sa sinuman na hindi kayang kalimutan ni Liwayway si Gabo, ang kanyang unang pag-ibig. Maging sa kanyang panaginip, tinatawag niya ang kanyang pangalan. Nang tumawag si Gabo, nang marinig ko ang kanyang boses, kahit gaano pa ako magsikap, tiyak na matatalo ako. Lumapit ako sa aking mesa at binuksan ang drawer, at kinuha ang isang litrato. Ang babae sa larawan ay kamukha ni Liwayway, sa ganoong paraan na akalain mo na sila ay kambal. Paumanhin. Sa mga nakalipas na taon, palagi kong itinuturing si Liwayway bilang kapalit mo. Alam kong hindi ito patas kay Liwayway. Siya ay malinaw na ang tagapagligtas ng aking pamilya, kaya sinubukan ko ang lahat para maging mabuti kay Liwayway. Ngayon natapos na ang kontrata, sa wakas ay hindi ko na kailangang tiisin ang pakiramdam ng pagkakasala. Nakakalungkot lang na talagang namimiss kita. Nasaan ka? Niyakap ko ang larawan at sinubukang pigilan ang sakit na sumisira sa aking buong katawan. Biglang may kumatok sa labas. Dali-dali kong itinago ang litrato sa drawer. 3 taon ng kasal, ito ang unang beses na kumatok si Liwayway sa kwarto ko. Hindi pa siya nakakapasok sa kwarto ko. Maraming beses pa nga niya akong binabalaan na huwag mag-ilusyon. Kahit na ginahasa ako ng hayop, hindi ko hahayaan na galawin mo ang isang bahagi ng aking puso. Mula simula hanggang dulo, ang unang pag-ibig ko lang, si Gabo. Nang makita ni Liwayway na namumula ang aking mga mata, hindi ko alam kung bakit nakaramdam siya ng kaunting kasiyahan sa kanyang puso. Ako, pagkatapos umiyak ng ilang sandali, ay lalong nagiging isang lalaki na nag-aral ng sining at tumutugtog ng piano, ang uri ng malungkot at pigil na lalaki na sikat sa internet. Nang mabawi ni Liwayway ang kanyang paningin, sa unang pagkakataon na nakita niya ako, lahat ay nagulat. Sa buhay ni Liwayway, ang hitsura ko ay tiyak na mataas ang ranggo. Maging ang kanyang unang pag-ibig, si Gabo, ay hindi kapantay.
Ako naman, nang una kong nakita si Liwayway, parang nakita ko muli ang gininto ang buhok at masayang ngiti ni Pipay, ang aking unang pag-ibig na tumutugtog ng violin. Tila tumigil ang paghinga ko. Maraming beses kong kinumpirma na si Liwayway ay hindi si Pipay, ngunit ibang babae. Ang halaga para iligtas ang pamilya Giang ay ako at si Liwayway na pumirma sa isang kasunduan sa kasal na 5 taon, tulungan ang Liwayway Group na makatakas sa negatibong epekto ng pagkakansela ng kasal ng pamilya Liko, at alagaan ang pamumuhay ni Liwayway at sumunod sa mga utos ni Liwayway. Pagkatapos ng 5 taon, otomatiko akong makikipaghiwalay at tatanggap ako ng 1 bilyon. Alam kong hindi ako mahal ni Liwayway. Ang taong mahal niya ay si Gabo. Si Liwayway ang tagapagligtas ng pamilya Giang, ngunit sa bawat pagkakataon na hindi ko sinasadyang ituring si Liwayway bilang kapalit ni Pipay, lalo na noong bulag si Liwayway at hindi nararamdaman na itinuturing ko siya bilang kapalit ng ibang babae. Kung minsan ay naiisip kong napakamakasarili ko na ginagamit ko ang isang bulag na tagapagligtas para masiyahan ang aking mga personal na pagnanasa. Nakaramdam ako ng labis na pagsisisi at doblehin ko pa ang pagiging mabuti kay Liwayway upang bayaran ang utang na loob ko sa pagliligtas ng kanyang buhay. Maging hindi ako nag-atubiling sumubok ng gamot upang gamutin ang pagkabulag ni Liwayway. Kaya, sa mata ng mga tagalabas, ako ay tapat at handang magsakripisyo ng aking buhay. Ngunit ang tunay na pagdurusa ay alam ko lamang. Sa wakas, ako ay pinalaya. Hindi ako malungkot. May ginhawa at kasiyahan lamang. Kiko, alam mo, galit na galit ako sa mga taong nagsisinungaling at nanlilin lang sa akin. Alam ko ang sakripisyo mo para sa akin sa loob ng 3 taon. Sinasabi ng lahat na mahal mo ako ng baliw. Bagamat nilabag mo ang kontrata, hindi kita sinisisi dahil pinagaling mo ang aking mga mata. Ngunit itinatago mo ang iyong damdamin para sa akin at itinuring akong tanga. Nagdulot ito ng malaking abala sa akin. Hindi ko inaasahan na sasabihin ni Liwayway ang mga salitang iyon. Malinaw, ginawa ko ito dahil hindi ko gustong pasanin ni Liwayway at ng kanyang unang pag-ibig ang hindi kinakailangang pasanin. Bilang resulta, direktang sinira ito ni Liwayway. Paumanhin, Liwayway. Ayaw ko lang na mag-isip ka ng labis at magdulot ng dagdag na pasanin. Maaari ko lamang magpanggap na walang nangyari. Hindi ko maaaring sabihin na ang taong mahal ko ay hindi si Liwayway. Ang pagiging mabuti kay Liwayway ay dahil lamang itinuturing ko siya bilang kapalit. Ang ganitong uri ng init ay makakasakit kay Liwayway. Tiningnan ako ni Liwayway na may seryosong ekspresyon. Kiko, hindi ka naging pabigat sa akin. Nang marinig ko ang sinabi ni Liwayway, natigilan ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang gustong sabihin ni Liwayway. Napagtanto rin ni Liwayway na ang kanyang mga salita ay medyo bastos. Umubo siya ng bahagya. Bagamat hindi kita kayang mahalin, pinagaling mo ang aking mga mata. Ako ay nagpapasalamat. Iyon ang kailangan kong gawin. Kung hindi dahil sa tulong ng pamilya Giang, mababangkrap na ang pamilya ko. Nakasulat sa kontrata na kailangan kitang alagaan ng mabuti. Mayroon akong responsibilidad. Kiko, gusto kong uminom ng milk tea. Ipaggagawa kita gaya ng dati. Hanggat kahilingan ito ni Liwayway, hindi ako nag-atubiling sumang-ayon. Pagkaalis ko, hindi agad umalis si Liwayway, ngunit maingat na pinagmasdan ang aking kwarto. 3 taon na kaming kasal, ngunit magkahiwalay kaming natutulog sa kwarto. Ang kama ay nilinis ng husto. Ang kumot ay nakatupi ng maayos tulad ng isang bloke ng tofu. Bukod sa mesa at mesa, wala nang iba. Ito ay simple at malinis. Si Liwayway ay may malubhang sakit sa kalinisan, ngunit sa kwartong ito, hindi siya nakaramdam ng anumang kakulangan sa ginhawa. Sa sandaling ito, napansin ni Liwayway na ang aking drawer ay hindi ganap na nakasara. Hinihimok ng obsessive-compulsive disorder si Liwayway na humakbang pasulong na gusto akong tulungang isara ang drawer. Bigla, naalala ni Liwayway na dati niyang nakita ako na naglalagay ng isang bagay sa drawer nang dumaan siya sa pinto ng aking kwarto. Tila ito ang pinakamahalagang kayamanan ko. Sa pag-iisip nito, biglang nagkaroon ng kuryosidad si Liwayway. Bigla niyang binuksan ang aking drawer. Nang kinuha ni Liwayway ang frame ng litrato at nakita ang litrato, tila dumaloy ang lahat ng dugo sa kanyang utak. Sa sandaling ito, gumagawa ako ng milk tea sa kusina habang maingat na nagbibigay ng mga tagubilin sa katulong.
Sa loob ng 3 taon, sa aking pagiging malumanay at mabait, nakumbinsi ko ang lahat sa pamilya. Maging ang mayabang na amo ng pamilya Liwayway ay hindi ako kinilala bilang manugang. Paano ko malalaman na pipiliin pa rin ni Liwayway ang kanyang unang pag-ibig na dati nang nag-abandona sa kanya? Tita Training, ayos lang. Para sa akin at kay Liwayway, ito ay isang pagpapalaya. Akala lang ni Tita Training na sinisikap kong maging malakas. Sa nakalipas na 3 taon, nakita ng lahat kung gaano ko kamahal si Liwayway. Kung hindi, paano ko magagawa na magsakripisyo ng aking katawan upang subukan ang gamot? Kiko, biglang lumitaw si Liwayway sa pinto ng kusina na may mukha na hindi kailanman naging ganito kapangit. Liwayway, bakit ka nandito? Malapit nang matapos ang milk tea. Anong katapusan? Biglang sumugod si Liwayway at nilinis ang unfinished mango milk tea sa mesa. Hindi ako nakabantay kaya natapunan ako sa buong katawan ko. Tiningnan ko si Liwayway sa harap ko nang nakatulala. Si Tita Training, ang may-ari, ay sumigaw sa gulat. May nangyari po ba sa inyo? Si Liwayway ay orihinal na isang marangal na tao na hindi nagpapakita ng kanyang mga emosyon sa labas. Palagi siyang kalmado at natural. Ngunit bakit siya biglang nagalit ng husto ngayon? Tingnan ang litratong ito. Direktang kinuha ni Liwayway ang frame ng litrato. Nang makita ko ang frame ng litrato, agad na namutla ang aking mukha. Binuka ko ang aking bibig ngunit walang lumabas na salita. Kiko, hindi ko inaasahan na ikaw ay isang pervert. Naiintindihan ko na lihim kang nagtatago ng litrato ko, ngunit gumamit ka ng ganitong paraan ng pag-edit ng litrato para ilagay ako sa litrato mo. Ang ginawa mo ay nakakalungkot talaga. Hindi pa tapos magsalita si Tita Training ay nagulat na. Sinabi ba iyon ng young master? Magpaliwanag ka. Hindi ka naman ganyan, hindi ba? Kiko, kailangan mo talagang magpaliwanag sa akin. Paumanhin, Liwayway. Kinuyom ko ang aking mga kamao at maaari ko lamang pasanin ang lahat ng mag-isa. Nagalit ng husto si Liwayway at ibinato ng malakas ang frame ng litrato sa lupa. Talagang binigo mo ako. Ayaw na kitang makita. Umalis ka agad sa bahay na ito. Kung mas malayo, mas mabuti. Nabasag ang salamin at nasaktan din ang puso ko. Iyon ang nag-iisang litrato ko kasama si Pipay, tinawagan niya ako para tanungin ang numero mo. Direkta mo sana siyang hinanap. Hindi maitago ni Liwayway ang galit sa kanyang mga mata nang banggitin ito. Liwayway, dahil sa'yo hindi niya inalintana ang kanyang buhay. Tinanggap na rin ito ng chairman niyo. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagpagaling sa'yo? Ang taong mahal ko ay si Gabo. Hindi si Kiko. Lagi mo naman kaming sinusubaybayan ni Gabo, kaya alam mo na ang kasal namin ni Kiko ay isang kasunduan lamang. Ang alagaan ako ay parte ng kontrata. Trabaho niya yun. Saka di mo ba alam ang ginawang kasuklam-suklam ni Kiko? Ikinuwento ni Liwayway kay Ilin yung tungkol sa litrato kaya nagulat si Ilin. Kinunan daw pala siya ni Kiko ng litrato ng palihim. Tapos inedit niya pa yung litrato na magkasama sila at ginawa pang blonde ang buhok. Kaya daw nagalit siya at pinalayas niya si Kiko. Sigurado ka ba na ikaw yung nasa litrato? Andito yung litrato. Tingnan mo. Kinuha ni Ilin yung litrato at tinitigan. Kamukha nga ni Liwayway. Liwayway, walang sign na inedit ang litrato. Sigurado ako dito. Tignan mo nga yung mga dumi sa litratong to, halatang mahigit 7 o 8 taon na. Parang kamukha mo talaga siya. Pero halatang mas inosente. Saka yung Kiko sa litrato parang high school pa lang. Iba sa Kiko ngayon. Ilin, ibig sabihin ba nito ay kinunan ako ni Kiko ng litrato simula pa noong high school? Pero alam mo naman na all-girls school ako nung high school, di ba? Walang mga lalaki. Nag-isip si Ilin at ito lang ang naging konklusyon niya. Ang weird naman. O kaya nung high school, may nakilala si Kiko na kamukha mo. Sa mga sandaling ito, hindi na masyadong sigurado si Liwayway. Kung hindi ganun, hindi talaga siya makapaniwala. Paanong nagkataon yun? Patuloy na nagduda si Ilin. So ano daw sinabi ni Kiko? Humingi lang siya ng tawad. Ilin, tignan mo nga ugali niya. Parang hindi ko naman siya binigyan ng pagkakataon. Wala siyang sinasabi. Paano ako hindi magagalit? Baka naman may problema lang si Kiko kaya hindi niya masabi.
Yung uniform na pang high school. Sa ikalawang paaralan ko naaalala. Baka kailangan nating mag-imbestiga. Pagkarating ko sa bahay ng mga giang, mismong nanay ni Kiko ang sumalubong sa akin sa pintuan. Nang tinawag ko siyang nanay, inabot niya sa akin yung mga prutas na hawak niya. Ah, anak. Nakauwi ka na pala. Bakit ka pa nagdala ng prutas? Sabi naman ng nanay, pero kinuha niya rin lahat ng prutas ko at ipinasok sa bahay. Sanay na ako kaya tumawa na lang ako. Nga pala, naghahalaman yung tatay mo. Hindi maganda yung takbo ng kumpanya, kaya hindi siya mapakali. Gusto na lang niyang pagbutihin ang mga bagay-bagay. Ang hirap talaga ng buhay. Unang bumuntong hininga si nanay tapos bumulong. Anak, sabihin mo sa akin. Kamusta na kayo ni Kiko? Nakatulong ka sa kanya na mabawi ang kanyang paningin. May sinasabi ba siya tungkol sa pagbibigay ng award sa'yo? Lumipat na ako sa bahay ni Liwayway. Alam ko na hindi matatago kaya nagkwento na agad ako. Nang marinig niya yun, nagbago agad ang ekspresyon ni Aling Luan. Ganyan na pala kalaki ang bagay na to tapos hindi ka nagsasabi sa amin? Sasabihin ko pa lang, ano ba yung pinagkakaguluhan nyo? Naririnig ko kahit andito ako sa hardin. Si Manggorio, na nakasuot ng puting sando, ay galing sa kanyang trabaho at papasok ng may masamang ekspresyon. Binukot ni Luan ang kanyang bibig. Alam mo ba? Lumipat na yung anak natin sa bahay ni Liwayway. Nakita mo ba? Hindi niya sinasabi sa atin yung mga ganitong bagay. Sa umpisa pa lang sinabi na natin sa mga liko na kasal namin ay isang kontrata lang. Sa tingin mo ba talaga sasamahan ni Liwayway ang anak natin? Ano pa bang masasabi natin? Kung ano-ano pa sinasabi mong matanda ka. Tinulungan niya ni Kiko si Liwayway na makakita ulit pero pinalayas niya agad yung anak ko. Hindi ba't ang sama nun? Pero si Liwayway ang tumulong sa pamilya Giang. Kung hindi dahil sa pamilya Liko, gutom na sana tayo. Saka binayaran na ng anak mo yung utang na loob niya. Ano pa bang gusto mong gawin? Hindi ako makapagsalita dahil sa sinabi ni Aling Luan. Tiningnan ni Goryo si Luan tapos tiningnan ako. Anak, huwag ka nang mag-alala. Magbalik ka dito. Alam ni Goryo yung feelings ko kay Liwayway. Tutal, hindi bagay ang mga giang sa Liko. Ngayon na nakakakita na si Liwayway, lalong imposible na mapunta siya sa akin. Nagmamadaling nagsalita si Luan. Halata namang ayaw niyang umuwi ako. Matanda, parang wala nang ang kwarto rito. Natawa si Goryo sa galit. Gusto mong umuwi rito tapos sasabihin mong walang kwarto. Hindi mo ba kayang maglinis ng kwarto? Itapon mo na lahat ng luma mong damit. Nay, wag na kayong mag-away. May inuupahan na akong apartment sa labas para makapagpiano ako. Ngayon, lumipat na kami ng bahay, hindi na kasya. Mas okay sa akin na manirahan sa labas. Yun yung pinaka-okay na opsyon. Nang marinig yun, lumambot yung nanay. Hindi naman sa ayaw kita. Di lang talaga maganda yung takbo ng kumpanya. Nakikita mo naman yung sitwasyon natin ngayon, di ba? Naiintindihan ko yun, Nay. Yumuko ako. Kahit tinulungan ng pamilya Liko, nakatulong lang yun na hindi mag-bankrupt ang mga giang at hindi makulong. Para mapanatili yung pang-araw-araw naming gastusin, kailangan na naming ibenta yung mansyon at lumipat sa apartment. Kaya kahit nandito ako, may nakababatang kapatid akong nag-aaral sa ibang bansa. Para sa kanya lahat napupunta. Wala nang lugar para sa kasal ko. Ang kasal na napagkasunduan namin ni Liwayway ay para rin maibalik ko yung utang na loob ko. Nagpaalam ako tapos umalis. Palihim akong nilapitan ni Luan. Kiko, hindi pwede na ginagamit lang tayo ng pamilya Liko. Kahit kasal lang na napagkasunduan, tinulungan tayo ng mga Liko na mabayaran yung utang. Pero tinulungan mo rin si Liwayway na makakita. Pero ganun siya ka-immoral. Huwag mo kaming sisihin kung wala na kaming utang na loob. Humingi ka pa ng pera. Hindi ka naman tanga, di ba? Naaalala ko na sa katapusan ng Hulyo magbibigay yung pamilya Liko ng pera sa'yo. Lumabas si Goryo at sinigawan si Luan. Luan, huwag kang pakialaman yung pera ni Kiko. Hihiwalayan kita. Nung nahihirapan yung giang, ang walang kwentang si Jiangzi ang pinadala sa labas para mag-aral. Sayang yung pera. Ang talino-talino ni Kiko sa piano. Bakit hindi mo na lang siya pinag-aral sa ibang bansa para maging mahusay?
Kahit magbayad lang ng konti, kaya na niya ang matrikula tapos tutulungan siya ng mga tao. Hindi ka naman pumayag. Para lang mabayaran yung utang, pinakasalan mo si Liwayway para sa pera. May konsensya ka ba? Namumula na ang mga mata ni Luan. Matanda, magsalita ka nga ng maayos. Sino ba yung nakikipera kay Kiko? Ayaw ko lang nalugi yung anak ko. Huwag mo akong isama sa mga ganong tao. Medyo sumasakit yung ulo ko. Sinubukan ko silang awatin. Tumigil ka na, Nay. Nangyari naman na. Sa tapat ng bahay namin, may paparating na may batch. Pagbukas ng pinto, bumaba si Liwayway. Hindi ko inaasahan na pupunta si Liwayway dito. Nagulat ako. Liwayway, bakit ka nandito? Kiko, kailangan nating mag-usap. Sumakay ka. Para kay Goryo at Luan, tumango lang si Liwayway. Pagkatapos, hindi niya sila pinansin. Kiko, wala ka bang gustong ipaliwanag sakin? Paumanhin, Liwayway. Hindi ko dapat ginawa yon sa litrato mo. Sa katapusan ng Hulyo, maghanap ka ng oras para maghiwalay. Yung at birth certificate ibabalik ko sa'yo. Hindi na kita guguluhin pa. Sa madaling salita, inaamin mong sinadya mong i-edit yung litrato. Nagalit si Liwayway. Bumibilis yung paghinga niya. Itataas niya na sana yung kamay niya at sasampalin ako. Naghanda na ako na masasaktan at pumikit. Pero hindi nangyari yun. Kiko, iniisip mo ba na tanga ako? Dahil masyado akong galit kagabi, hindi ko na napansin. Kaya sinasabi mo na inedit mo yung litrato. Nagpahanap na ako ng eksperto noon pa. Walang edit yun. Sino ba yung babaeng blonde na yun? Bakit kamukha kita? Yung hindi ko gustong mangyari, nangyari na. Nang nakita niyang tahimik ako, nagpatuloy si Liwayway. Akala mo ba hindi ko malalaman kapag hindi ka nagsalita? Huwag mo nang gawing masama ang mga bagay-bagay. Kaibigan ko siya. Dahil sa ilang dahilan, matagal na kaming nawalan ng komunikasyon. Nung una kitang nakita, nagulat ako kasi kamukha kayo. Hindi mo lang siya kamag-anak. Hindi ko sinasabi kasi ayaw kong mag-isip ka ng labis. Nang malaman ni Liwayway yung katotohanan, medyo kumalma siya. Ano yung pangalan niya? Ang huling pangalan niya tapos sinuan. Nagkataon lang talaga na ganun. Nung high school ka pa lang, nagkaroon ka ng babae na kamukha ko. Tinitignan mo ng ganun siya, kaya mahalaga siya sa'yo. Kaibigan ko siya. Yung ngiti ko noon parang malungkot. Nakaramdam ng pagkabalisa si Liwayway. Isip niya, inalagaan ako ni Kiko sa nakalipas na 3 taon. Sa lahat ng pag-iingat, alalahanin at mainit na pagmamahal, yun ba'y kasi para lang siyang kapalit ni Gong Huan? Gusto sana itanong ni Liwayway pero di niya kayang sabihin yun. Sa yabang niyang yun, kapag narinig niya yun manggagaling sa bibig ko, hindi ko alam anong mangyayari sa kanya. Liwayway, huwag kang magkamali. Siniseryoso ko yung kasunduan natin sa nakalipas na 3 taon. Niligtas mo yung angkan ng Giang. Di ko alam kung paano babayaran yun. Kaya ko ayaw na magpaliwanag kasi ayaw kong mag-isip ka ng kung ano-ano. Nagpaliwanag ako nang nagpapakita ng pagsisisi. Hindi na pinansin ni Liwayway yung ekspresyon ko pero napagaan yung loob niya. Kamusta na yung babaeng Gong Huan? Hindi ko alam. Noong nagtapos ako ng high school, parang bula na lang siyang nawala. Yung nag-iisa kong litrato na kasama siya naaalala ko pa. Gusto mo bang kunin ulit yung litrato? Nang marinig kong sinabi yun ni Liwayway, tumingala ako. Kumikislap yung mga mata ko. Payag ka bang ibalik yun sa akin? Plano naman ni Liwayway ibalik yun. Pero nung nakita niya na na-excite ako, biglang ayaw na niyang ibalik. May isang kondisyon. Hindi ako nag-alinlangan at binuka ko yung bibig ko. Sabihin mo. Anong kondisyon? Payag ako sa kahit ano. Nang marinig yun ni Liwayway, para siyang sinaksak ng karayom. Payag sa kahit anong kondisyon. Kamahalaga ng litrato para sa kanya? Kiko, huwag kang magsisisi Pagkatapos, naghanap siya ng dahilan para ihinto yung kotse at pababain ako. Bago pa ako makapagsalita, itinapon ni Liwayway yung litrato sa labas ng bintana papunta sa akin. Parang nakakuha ako ng kayamanan. Agad kong kinuha yung litrato. Hindi ko maitago yung sayang nararamdaman ko. Maraming salamat sa'yo, Liwayway.
Malamig na nagsalita si Liwayway na may halong inis. Kiko, huwag ka munang magpasalamat. Hindi lahat kayang bayaran ang utang na loob kay Liwayway. Tapos, pinadyakan niya yung gas at naglaho sa harapan ko. Kinuha ni Liwayway yung telepono niya at tinawagan ang isang tao. Iimbestiga mo yung mga records ng estudyante sa ikalawang paaralan at tignan mo kung may Gonghuan na pangalan. Gusto ko lahat ng impormasyon niya. Bumalik si Ilin sa opisina. Liwayway, anong nangyari? Kung ganyan kaganda, sino kaya yung gumugulo sa'yo? Sa apartment na nirerentahan ko, may isang music room. Sa loob nun, may puting piano. Yun ang iniwan ng landlord. Para kailangan ng landlord na yung kukuha ay pianist at kailangan nilang panatilihin yung piano bago bumalik ang landlord. Buti na lang nakuha ko yun. Bumili ako ng bagong frame at inilagay yung litratong magkasama kami doon. Sa ganoong paraan, makikita ko si Gonghuan. Madaming nangyari sa mga araw na to, nag-umpisa ulit akong magpiano matapos ng maraming taon. Naniniwala ako na kung buhay ka pa sa mundo na to, basta patuloy akong nagpipiano, magkikita ulit tayo. Hinawakan ko yung litrato habang inaalala yung mga matatamis na nangyari sa nakaraan. Biglang tumunog yung telepono ko. Pagkita ko kung sino yung tumatawag, huminga ako ng malalim at sinagot yun. Kiko, bakit ka pa tumatawag sa akin? Paumanhin, Aling Gu, nag-alala po ba kayo sa akin? Ayaw kong marinig yung mga dahilan mo. Sasabihin ko na. Hindi pa kita napapatawad. Yung sinabi ni Aling Gu ay medyo malamig. Siya ang music professor ko nung college. Mas naiintindihan ni Aling Gu yung talento ko sa kahit na sino. Ako ang pinakamahusay na pianist. Hindi inalintana ni Professor Gu ang mga reaksyon at sinuportahan ako sa Tsingpong Music Academy. Sa kanya sinabi ko yun na binigay yung lahat ng paraan. Iniisip niya na kapag binigyan niya ako ng pagkakataon para mag-develop, magiging isang pianista ako. Nung mga panahong yun, pumunta si Aling Gu sa bahay ko para hikayatin ako ng mapilit. Gusto pa akong bigyan ni Aling Gu ng pera para makapag-aral sa labas. Sa huli, nagbitiw ako. Kaya nagalit siya at binlock niya ako. Pagkalipas ng 3 taon, biglang nakatanggap si Aling Gu ng kakaibang mensahe. Aling Gu, gusto ko pa rin magpiano. Meron pa bang pagkakataon? Alam na agad ni Aling Gu na ako yung nag-text. Pakiramdam ko tinraidor ko siya at sinaksak sa puso ng walang dugo. Ngayon, umiti ako ng mapait. Alam ko na bukas yung flight ko sa kapital ng 12:00 ng umaga. Sunduin mo ako. Nang marinig yun, nagulat ako. Yun yung huling pagkakataon ko. Ayaw ko na makita na sumuko ka. Pinapahalagahan ko yung talento mo pero hindi pa kita napapatawad. Natauhan agad ako at masayang sumagot. Alam ko po. Maraming salamat po. Sa airport kinabukasan, pumunta ako sa C-section. Pagdating ko, nag-text si Aling Gu na pumunta na sa banyo. Hintayin mo ako ng 10 minutes. Pero may pumunta sa akin. Si Liwayway at Ilin. Nagulat si Ilin. Kiko, bakit ka nandito? Ilin, Liwayway. Ang ganda naman ng pagkakataon na to, susunduin ko yung isa. Tumingin sa akin si Liwayway. Kiko, sinusundan mo ba ako? Pagsabi niya nun, nagulat ako at si Ilin. Nagmadali akong tumanggi. Hindi ako sinusundan, Liwayway. Wala akong alam na pupunta ka dito. Sinubukang tulungan ako ni Ilin. Liwayway, hindi ganyan si Kiko. Hindi kayo dapat basta-basta nagbibintang ng ganyan. Bago pa matapos si Ilin, may tumakbo sa gawin namin at niyakap si Liwayway ng mahigpit. Liwayway, miss na miss kita. Sa wakas, bumalik na ako sa tabi mo. Nakita na naman si Gabo. Sandali lang natuwa si Liwayway. Gabo, wag ganun. Madaming nakatingin. Medyo kumunot yung mukha niya. Kumala si Liwayway. Nabawi ko na yung paningin ko. Kinokontrol ko na ulit yung Liko Group. Madaming nakatingin sa aming dalawa. Higit sa lahat, nandito pa rin ako. May lumitaw kay Gabo. Umiwas na siya. Kung dati, hindi na sana papayag si Liwayway. Lumingon sa akin si Gabo. Nagpanggap siyang nagulat at sinabi. Bakit ka nandito? Sinusundan mo ba si Liwayway dito? Pupunta si Liwayway para sunduin ako. Kung lalaki ka talaga, kaya mo bang sabayan yan?
Sigurado akong sinusundan mo si Liwayway para guluhin kami. Ang sama-sama mo. Sinubukan din tulungan ni Ilin. Gabo, magsalita ka ng mabuti. Susunduin niya yung isa kaya siya nandito. Bakit niya susundan si Liwayway? Bago pa ako makapagsalita, may narinig akong boses. Nakita si Aling Gu na papunta. Kiko, tagal kitang hinintay. Sumunod ako para ihatid siya at nagpasalamat. Professor Gu, ako na yung magbubuhat ng bagahe. Hindi na kailangan. Ako na magbubuhat. Alam ko na galit pa rin sa akin si Aling Gu. Professor Gu, nagdesisyon na akong bumalik. Hindi na ako aatras ulit. Ipinapangako ko po. Tiningnan ako ni Aling Gu. Kung susuko ka ulit, puputulin ko yung mga kamay mo. Para harapin yung pananakot niya, umiti na lang ako. Umarkila si Aling Gu sa totoo lang. 3 taon na. Nakahawak ka pa ba sa piano? Sa huli, di ako makasagot. Nagpakita ng dismaya si Aling Gu. Ngayon, umuwi ka na at tumugtog para sa akin. 3 taon na. Sana naman hindi ka naging katulad ni Xiang Zongyong. Sinayang mo yung talento mo. Kung sana pala sinira na lang kita noon. Nakita ni Ilin na nag-uusap kami ng maayos pero parang hindi niya yun gusto. Baka may gusto sa akin. Kiko, sino siya? Ipinakilala ko. Siya si Professor Aling Gu ng Tsinghua Academy of Music at siya yung guro ko. Babalik na ako ngayon sa mundo ng piano at gusto kong mag-aral ulit sa kanya. Lalong naging seloso si Ilin. Nagulat si Liwayway at sinabi, "Magaling ka magpiano. Ba't di ko pa yun naririnig?" Tila hindi ko pa siya ganun kakilala. Nakasagot lang ako. Wala nang oras. Nang may mapait na ngiti, sa nakalipas na 3 taon ay naging abala ako kaya ayokong mag-isip ng iba. Agad na nakaramdam ng pamumula sa mukha si Liwayway. Sa simula, akala niya na pumunta ako sa airport para sundan siya. Pero yun pala, sinundo ko yung isa. Paumanhin, Kiko. Nagkamali ako ng pag-iisip tungkol sa'yo. Iwinagayway ko yung kamay ko para ipakita na ayos lang. Katabi si Professor Gu at napansin si Liwayway. May kasiyahan sa kanyang boses at sinabi, "Ikaw si Liwayway, di ba? Galing ng mata mo." Habang sinasabi yon, medyo curious siya. Siya si Professor Gu ng angkan ng mga Gyu. Naalala ni Liwayway na sobrang lakas ang kapangyarihan ng mga Gyu, kasing lakas lang ng Liko Group. Bago pa mabulag si Liwayway, ilang beses na niyang nakilala si Professor Gu sa mga parties. Liwayway, umalis na tayo dito. Nasusukan na ako kay Gabo. Mukhang interesado yung lahat sa akin. Lalo pa nagulat si Professor Gu. Ngayon nakakakita na ulit si Liwayway tapos bumalik na kay Gabo. Ang gulo naman. Ayoko nang maging kandila sa kanilang dalawa. Professor Gu, umalis na rin tayo dito. Tutal, pribado naman itong buhay ni Liwayway kaya hindi na rin siya nagtanong pa at sumama sa akin. Napansin ni Gabo na nakatingin si Liwayway sa akin tapos sumingkit yung mga mata niya na nagpapakita ng panganib. Liwayway, may kakaiba ba kay Kiko? Baka gusto niyang maging kandila kaya sinusundan tayo. Sinadya niyang sabihin ng malakas para marinig ko. Kumunot yung kilay ni Professor Gu. Sigurado akong narinig niya yun. Lihim niyang tiningnan yung mukha ko. Professor Gu, aalis na tayo. Ikwento ko na lang sa'yo. Sobrang galit na nagpula yung mukha ni Ilin. Ang bastos naman ni Gabo. Kanina nagkamali ako kay Kiko tapos hindi pa siya naghingi ng tawad. Gusto ka pa niyang siraan. Medyo nagalit si Gabo. Ilin, kanino ka ba kampi? Sa katarungan lang ako kampi. Sagot ni Ilin ng diretsyo. Sige na nga, Ilin. Sinubukan kumbinsihin ni Gabo si Liwayway. Nakita ni Liwayway na pinagtitinginan sila ng mga tao, kaya ayaw na niyang pagtuunan pa ng pansin. Huwag mong kalimutan kung sino ang nagpagaling sa'yo at kung sino yung 3 taon na walang sawang nagtiis sa'yo. Si Kiko yun, hindi ako. Namutla si Liwayway. Alam niya yun. Pagkarinig niya dun sa sinabi ni Gabo, pakiramdam niya na purnada siya. Gabo, bakit ka ba nagkakaganyan? Pagkalipas ng 3 taon, nabago na ba siya? Nakita ni Gabo na hindi maayos yung mukha ni Liwayway kaya naging malambing siya. Liwayway, huwag kang magalit. Nagsiselos lang ako. Kasi sa nakalipas na 3 taon, palagi kang kasama ni Kiko.
Sobrang mahal kita kaya hindi ako komportable. Alam ko na si Kiko yung nakasama mo sa 3 taon na punong-puno ng paghihirap. Ngayon nandito na ulit ako. Tratratuhin kitang maayos. Para kay Liwayway, may napakalaking task si Gabo. Kaya hindi pwedeng magkamali siya. Hindi na matiis ni Ilin yung pagpanggap ng lalaking yun, kaya tumalikod na siya at sinabi sa akin, sana hindi ka na lang nasaktan sa sinabi ni Gabo. Nagpula yung mukha ni Gabo. Liwayway, nakita mo yun? Sinisiraan ako sa akin. Sobrang spoiled sa'yo ng kaibigan mo kaya naglakas loob na insultuhin ako. Bumuntong hininga si Liwayway. Umuwi na tayo at mag-usap. Alam ko na pumapayag na siya. Ano man sabihin mo. Gagawin ko. Alam ko na may utang pa akong malaki sa'yo, kaya doble yung babayaran ko. Sa mga masasayang salita ni Gabo, hinawakan ni Liwayway ang kamay niya at umalis. Sa taxi, tiningnan ako ni Professor Gu. Umuwi ka tapos tumugtog sa piano para sa akin ha. Tumango ako. Ano ba talaga ang namamagitan sa'yo at kay Liwayway? Nagulat ako tapos ikinuwento ko lahat. Pagkarinig ni Professor Gu, hindi siya nakapagsalita. Alam niya nakasal na ako pero hindi niya alam kung sino. Sa pribadong villang sa bundok season, medyo naguluhan ako nung dinala ako dito. Kasi dito ako nakatira kasama ni Liwayway sa loob ng 3 taon. Professor Gu, hindi ka ba nakatira sa Tinhua noon? Yung teacher's quarter sa Academy of Music. Pagkatapos nating mag-away, lumipat ako tapos pumunta ako sa ibang bansa para mag-aral ng 3 taon. Nung nahanap mo ako, yun din yung time na babalik ako ng bansa. Narinig ko na nakatira dito si Liwayway. Hindi pa ba sila hiwalay? Natakot ka pa rin sa kanya? Hindi ko marinig yung panunukso sa boses niya, kaya nagpaliwanag ako. Hindi. Nagulat lang ako kaya nagkataon. Ngayon naghiwalay na kami ni Liwayway kaya ayos lang. Para maliwanag, 3 taon na akong nasayang kaya kung hindi ako magtatagumpay, puputulin ko yung league ko. Hindi sinabi ni Professor Gu at naggalaw siya na ginagilitan yung league ko. Yung galaw niya ay hindi nakakatakot sa akin. Sa totoo lang, seryoso ako. Professor Gu, hindi ko napipilitin yung sarili ko. Nakita niya na hindi ako humiwalay kaya ibinaba niya yung mga kamay niya. Hindi na siya nagsalita at umupo lang siya ng payapa sa harap ng piano at gamit yung mga mapuputi at mahahabang daliri niya, marahan siyang tumugtog ng mga nota. Kusang naglabasan yung musika. Nagpatugtog siya ng mga magagandang tono. Ito ang T Moonlight Sonata ni Beethoven. Bawat nota ay parang lawa na kumikislap sa ilalim ng buwan. Malumanay na parang nahuhulog sa agos ng panahon. Pumikit si Professor Gu at nakinig sa piano. Naglalakbay yung mga iniisip niya. Sabay nun, dumaan sa harap ng pribadong villang yung may batch. Nakaupo si Liwayway sa likod at biglang sinabi na ihinto yung sasakyan. Sumunod yung driver. Anong nangyayari, Madam Liko? Elve, sinenyasan niya na tumahimik. Naririnig niya yung malumanay na piano na nagmumula sa villang na nasa harapan niya. Nakakagulat, pinakalma nito yung hindi maayos na pakiramdam ni Liwayway. Ngayon lang siya nakakain kasama si Gabo. Ikinuwento sa akin ni Gabo yung tungkol sa nakaraan nilang dalawa. Mukhang walang nagbago. Sila pa rin daw yung ideal couple na hinahangaan ng lahat sa college. Hindi lang daw sila bagay sa itsura, pati na rin sa yaman at talento. Sobrang saya ni Liwayway. Sa wakas, nakabalik na rin yung unang lalaki na minahal niya sa 3 taon. Kahit nagdaan na yung 3 taon, mukhang nagbago na si Gabo. Hindi na siya yung lalaking mapagmahal na nalaman niya 3 taon na ang nakakaraan. Para sa kanya, normal lang yung konting pagbabago. Ang mahalaga, yun pa rin siya. Paghiwalay nila, gusto siyang halikan ni Gabo pero hindi nagustuhan ni Liwayway yung ginawa niya. Sinabihan niya si Gabo na tumigil. Nagalit si Gabo at sinabi na magkasintahan naman daw sila kaya ayos lang. Hindi niya matanggap yung ganun na trato. Sa nakalipas na 3 taon nung naghihirap siya, hindi man lang nagpakita si Gabo. Sa puso niya, nag-iwan ng peklat yun na hindi na kayang burahin. Alam ni Gabo yun pero hindi siya pumayag. Kaya nung sinabi ni Gabo na ihatid siya, agad siyang tumanggi. Kahit nakita niya na nalungkot si Gabo, hindi pa rin siya nagpadala sa damdamin. Nagdaanan na yun. Sobrang drama niya. Hinintay niya na mag-sorry si Gabo at mag-ayos sila.
Alam niya na madaming pagdadaanan para makabalik siya kay Gabo. Galing sa mga kaibigan at pamilya ang mga pagsubok. Alam rin ni Liwayway na kailangan niyang tiisin. Bago ito mangyari, gusto niya ng katangian ni Gabo kung karapat-dapat ba siya. Kung si Gabo yan, magiging makisig na lalaki na irerespeto siya. Sa ngayon, gusto niyang maging komportable. Naaalala ko na maraming taon nang bakante itong villang na ito. Biglang nabanggit ni Liwayway yun. Lahat na nakatira sa bundok na to ay yung mayayaman na pamilya. Madalas silang magkita at magkaugnayan. Kung may tao sa loob, malalaman ni Liwayway. Nung 3 taon ni Liwayway, binuksan ko yung puso niya. Naging interesado siya sa mga bagay. Handa na siyang makipagsapalaran sa villa. Hindi na siya natatakot na makipag-usap sa iba. Palagi akong nagkikwento tungkol sa maliliit na bagay. Akala niya wala naman. Pero nagawa ko siyang patawanin at panatilihing komportable siya. Hindi ako nangahas na hawakan ang kamay niya pero binibigyan ko siya ng sapat na espasyo. Nakikinig lang ako sa malumanay kong boses. Pakiramdam ko sumasaya siya at nagiging payapa. Anong nangyari kay Kiko ngayon? Saan siya nagpunta kasama si Professor Gu pagkatapos siyang palayasin? Ewan ko kung bakit naiisip siya ni Liwayway sa airport ngayon at kasama yung litrato niya kasama si Professor Gu. Ang bagay nga sila. Sa puntong ito, hindi totoo na nagagalit na sa akin. Madam Liwayway, kahapon nung nagdaan ako dito, wala namang tao. Baka dumating lang sila ngayon. Sino naman kaya yung nakatira dito? Sinabi ni Liwayway at nagtataka. Sino naman kaya yung tumutugtog sa piano na sobrang galing? Hindi ko rin alam, madam. Magtatanong na lang po ako sa management. Gustong malaman ni Liwayway yung pangalan ng landlord. Yung piano, napakagaling nilang tumugtog para pakalmahin yung damdamin ni Liwayway. Gusto niyang makita yung puso ko. Ano? Ang landlord pala ay si Aling Gu. Opo, madam. Huwag niyo pong ipagsasabi. Kailangan naming ingatan yung impormasyon ng lahat ng nakatira dito. Naitanong ko lang po kayo kaya sinabi ko na. Naguguluhan si Liwayway. Talaga bang si Aling Gu yun? Si Aling Gu ay parte ng pamilya Gu. May sapat na kapangyarihan sila para bumili ng sariling villang sa bundok season. Yun din yung dahilan kaya tinawag siyang ipianong genius na nagtuturo sa Tsinghua. Pero siya si Aling Gu. Sa pag-iisip kay Aling Gu, hindi ko alam kung bakit sobrang irritated si Liwayway. Yung mga oras na yun, naglalaro kaya kami ng piano para sa kanya. Sa pag-iisip ni Liwayway, may nag-uukitang eksena sa isip niya. Natapos na yung tumugtog. Nakapikit pa rin si Aling Gu. Ako naman, naghihintay lang. 5 minuto ang lumipas bago niya binuksan yung mga mata niya. Hindi mo ba ito ginawa sa loob ng 3 taon? Ang tigas. Sinabi niya yung katotohanan. Napakamot ako. Bagamat gumamit ako ng puting piano nung isang gabi para mag-ensayo, naubos ko na yung oras para gawin yun. Kaya yung mga kilos ko ay parang hindi totoo. Buti na lang may talento ako. Sa tingin ko, nakakahatak ka ng mga tao na makinig sa'yo. May kakayahan ka. Pwede mo pa itong maibalik kung gugustuhin mo. Magaling ka na kasi nung bata ka pa. Pero kung mawala yung kaluluwa at determinasyon mo, hindi mo na ito maibabalik pa. Deserve mo yung nangyari sa'yo nung bumalik ka. Nagagalak ako na yung mga salita niya ay naging dahilan para makapasa ako. Kaya nagpapasalamat ako kay Professor Gu. Sabi sakin, hindi ko pa pinapatawad yung nangyari na ikinasal ka kay Liwayway 3 taon na ang nakakaraan. Sobrang tanga yun. Gusto ko lang na makapagbigay ng karangalan sa Tsinghua. Ayokong sayangin yung talento na mayroon ka. Hindi na ako magtatagal. Bigla siyang umubo. Di pwede. Kailangan kong tumawag. Sobrang madumi dito. Tatawagan ko na lang. Tumawag si Aling Gu. Pagkatanong niya, natuklasan niya na yung kinuha niyang kumpanya ay nag-bankrupt na. Kalahating taon na ang nakalipas nangyayari yun tapos wala siyang malapitan. Dahil iyo ang villa, kailangan nila ng pahintulot mula sa landlord bago sila pumasok. Ano ba yan? Ms. Gu, wag po kayong mag-alala. Magpapadala po kami ng mga tao para linisin. Madali lang po kami. Pagkatapos ibaba yung telepono, tiningnan ako ni Aling Gu. Kiko, magpapadala ng mga tao yung management para maglinis.
Maghihintay ako. Saan ka nakatira? Meron ka bang piano? Tumango ako. May batch pa rin. Wala yung driver at di nangahas tanungin. Naalala ni Liwayway yung mga kinuwento nila sakin. Yung huli, tinitigan niya yung mga nangyayari kayo nung nagkita sa airport tapos biglang tumahimik. Bumukas yung pinto ng kotse. Lumabas kami ni Aling Gyu. Nakita kami ng driver at nagulat. Madam Liwayway, hindi ba't si Kiko yun? Si Kiko. Tiningnan ni Liwayway sa bintana ng kotse at nakita kaming nag-uusap ni Aling Gyu. Kitang-kita sa mukha niya na nagpapasaya siya. Paglingon ko sa kanya, nakita ko na hindi ko na siya tinitigan ng ganito mula pa nang magkita kami dati. Sinasabi ng lahat na sobra ko siyang mahal kaya isinakripisyo ko pa yung buhay ko. Dati, ganun din yung iniisip ni Liwayway. Hanggang sa nakita niya yung litrato ni Gong Huan. Unti-unti naging alinlangan si Liwayway. Hindi niya alam kung sino ba si Liwayway. Hindi niya alam kung ako ba si Gong Huan. Lalo siyang gumugulo. Kiko, ikaw yung magmamaneho. Inabot sa akin ni Aling Gyu yung mga susi. Ilang sandali lang nakita ko na may tumigil na may batch sa harap ng vilyang. Pribado yung mga vilyang pero isa lang yung daanan para sa lahat. Kailangan ni Aling Gyu na lumabas para mag-usap. Bumaba siya at kumatok sa salamin. Pwede bang dumaan tayo? Nang marinig ko yung boses na pamilyar, lumabas si Liwayway. Sabi ni Liwayway, ang ganda naman ng pagkakataon. Hindi ko alam na narito ako, nagtataka. Nakarating ako sa harap ng madaming taon at ginusto ko na ito. May nagtatago sa'yo, hindi ba? Yung tumutugtog hindi ako yun. Si Kiko yun. Bago ko kayo kilala, naglakbay sa kanya. Sa nangyari, naisip ni Liwayway na walang sinabi kay Kiko. Ang naglalakbay niya sa amin ay pinaghiwaalay na nila si Liwayway kayong liko. Hayaan na iyan magpaliwanag na hindi kami makapagdesisyon para mamuhay sila na magkasama. Sa nangyayari, dapat na iwasan ang kapwa mag-asawa ng isa't isa o mga malalaking bagay upang sila mismo ang masiyahan. Saan ka nagpupunta kayo at huwag na mag-isip? Sa puso niya, si Gabo lang ang mahal niya. Ako, nagbabayad lang ako ng utang na loob. Akala ko kay Liwayway kung sino yun. Nasasaktan lang ako sa kanya. Kaya sinubukan ko na lang nagalingan yung pagtrato sa kanya. Hindi dahil mahal ko siya pero yung kasal namin ay may kontrata. Ano pa bang sasabihin ko ngayon? Sa sinabi ni Liwayway, talagang pinagsasalitaan niya ako. Medyo bastos na yun, ah. Kumunot ng bahagya yung kilay ni Professor Gyu. Liwayway, narinig ko na nag-process na si Kiko ng hiwalayan. Umalis na si Kiko. Ngayon na bumalik na si Gabo, bakit ka nagsasabi ng ganito? Hindi ka ba natatakot na masasaktan si Gabo? Sa lahat ng nakita niya, ngayon lang siya nakakita na hindi makontrol ang emosyon ni Liwayway. Pag narinig niya yung pangalan ng unang mahal niya, bumabalik yung respeto niya. Kiko, umalis na kayo. Umiling ako. Mag-ensayo pa ako sa piano kasama si Professor Gyu. May sasabihin ako sa inyo pag may oras ako. Nagulat si Liwayway. Ito yung unang pagkakataon na tinanggihan ko yung hiling niya. Sabay nun, nakaramdam si Liwayway ng sakit sa dibdib. Ayaw ni Liwayway na makita ng iba na nasasaktan siya, kaya isinara niya yung bintana ng kotse. Pagkaalis niya, sumakay ako sa Porsche ni Professor Gyu. Sa passenger seat, tiningnan ni Professor Gyu yung mukha ko. Kiko, hihiwalayan mo ba talaga si Liwayway? Bumalik na yung unang mahal niya? Lumipat ka na. Nakakasigurado ka ba? Kanina, hindi pa. Bakit ganun yung reaksyon niya? Akala ko, ako lang yung tutulong sa kanya para maging malaya. Sabi ni Professor Gyu, gamit lang niya yung mga liko para protektahan yung sarili. Hindi bagay yung family niyo. Ngayon, magdedesisyon na si Liwayway para sa ikakaayos ng lahat. Wala ka nang pake kahit nasaan siya. Akala ko seloso si Liwayway sa mga kinikilos ko sa harap niya. Sobrang nag-alala si Professor Gyu kaya gumalaw siya para lumaban. Ako. Pagkalma ko, nakita ko kung ano yung pagtrato ko kay Liwayway. Yun bang nagbigay ako ng masyadong importansya sa kanya? At yung unang mahal niya? Dati, hindi ko iniisip si Liwayway bilang babae. Sobrang galing niya magplano. Ngayon na bumalik na si Gabo, iniisip niya na malapit na niyang maabot yun. Sa nakaraan, nagdusa siya ng madami.
Hindi bagay yung personalidad ni na Liwayway at Gabo. Bilang malapit na kaibigan niya, hindi dapat ako magdesisyon. Nung gabi na, tumayo si Liwayway sa harap ng bintana niya at humawak ng wine. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Naghahanap siya kung nasaan si Professor Gu at ako. Bakit naman hindi pa sila bumabalik? Ang tagal na nilang nagpianong magkasama. Sa puso niya, lalo siyang naguluhan. Hindi niya alam bakit. Nililihim niya yun sa'kin. Dapat na niya talagang piliin. Biglang tumunog yung telepono niya. Akala niya na ako yung tumatawag kaya dali-dali niya itong kinuha. Nakita niya na si Gabo yun. Nawala yung galak niya. Sinagot na niya yung tawag. Gabo, bakit ka napatawag? Liwayway, ginawa ko yung Black Forest cake. Ito yung paborito mong kainin noon. Papunta na ako dyan sa bahay mo. Nang marinig yun, parang bumalik yung puso ni Liwayway sa dati. Sobrang bait niya at nagawa pa niyang alalahanin na hilig ko yung Black Forest. Ginagawa niya yun dati. Kapag pagod ako, palagi siyang nandyan at nagdadala ng pagkain at inaaliw ako. Kung wala si Gabo at lahat ng nagawa niya, hindi sana siya nakalimot tungkol sa kanya nung hindi na kami magkasama. Huwag ka na pumunta. Napatigil sa pagsasalita si Gabo. Bakit? Alam kong mayroon ka ng ibang mahal. Ano ba yung sinasabi mo? Huwag mong kalimutan. Hindi ka pa nakikipaghiwalay. At saka, may mga ginawa ka dati na hindi natanggap ng family ko. Ngayon, kailangan ko munang magsettle sa mga ginawa mo para maayos na ulit yung lahat. Hindi naman pwede yung magsisimula tayo na hindi tayo makakakuha ng suporta mula sa lahat. Hindi tinanggap ni Gabo yung paliwanag ni Liwayway. Liwayway, pupunta ako dyan. Kahit sandali lang, gusto ko lang na makita mo yung ginawa ko na Black Forest cake para sa'yo. Para kay Gabo, hindi yan pwedeng mangyari. Natahimik si Liwayway. CJ. Nung gabi na yon, gusto talaga makapiling ni Liwayway yung nagpabago sa buhay niya. Nagkaroon ng alinlangan nung dumating siya pagkatapos. Hindi na niya repeto. Sa lahat ng nangyari, gusto ni Liwayway na tumawag kay Kiko pero hindi niya yun nagawa. Pagkatapos niyang bumaba, hindi niya maalala yung mga sinabi niya tungkol sa kasal. Hindi ko siya matutulungan ngayon. Sa nakaraan ko kay Liwayway, hindi ako makapagsalita. Naramdaman ko na gulo-gulo ako. Sa puntong ito, totoo na yun sa puso ko. Ngayon, gusto kong makalabas para makapaghangin. Habang binubuksan ko yung pinto, may nakita akong nakahawak ng bulaklak. Nakita niya ako pero naglaho yung ngiti niya at nagbago yung mukha niya. Ano ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba niya pinalayas? Kung maghiwalay tayo, pupunta na lang ako para mag-usap kay Liwayway. Kiko, pinaparamdam ko sa'yo yung pagtrato ko kay Liwayway. Gusto kitang bigyan ng regalo. Hindi ka nakaaya-aya para sa'kin. Para kay Gabo, parang napag-aralan na kaya ko ng maging kapareho ni Liwayway. Alam niya na hindi niya maibabalik yung nakaraan sa kanya. At alam ko rin na hindi kami magtatagal at madami na rin akong nagawa noon. Alam ni Liwayway lahat ng ginagawa ko para sa kanya. Hindi pa rin ako pinayagang umalis. May utang na loob pa ako at walang respeto siya. Ang ganda ng ugali ni Liwayway. Pero pagkatapos ng 3 taon, naputol na yung mga nangyayari. Binigyan kita ng babala. Kung sino ka kaya mo na ipakita kung ano yung nakaraan kay Liwayway. Nangyari na. Sa pag-iisip ng sinabing yun, alam ko na hindi ako maayos na tumugtog sa kanyang piano, kaya nagbabala ako. Bumaba na ako kung anong oras. Pag-iisip ko, naguguluhan yung labas. Kinakatawan ako ngayon. Pinagsasama kita. Sa pagtatanong ko kung may nangyari na ba ulit sa kanya, ano nangyari? Hindi ako lumilipad para masira. May babala ako. Ang lahat ay tungkol sa'yo para sa akin kung saan hahalikan sa buhay para magsabi kung dapat na gawin yun. Wala na akong gusto. Si Kiko ay mas bata pa. Siya yung tunay na nangyari kay Liwayway. Ngayon sinabi na yun, sa buhay ko ay nawala na siyang masarap. Kung malaman yun, siya mismo magbibigay. Nauna kong sinunod yun at maging mas matindi. Bawal ka magtago sa mundo. Yung may gusto ko na magyari sa kanya. Masama ka sa mundo kaya paumanhin. Para isipin ka na tumulong dahil sa nangyari, hindi na nagtago. Inuna ko na at walang magbabago. Nag-ensayo ako.
Para tulungan ka at dahil dyan hindi ka na nakatago. Kung babaguhin mo yun dahil sa lahat, sasaktan kita. May utang ako. Hindi ko na kayang isipin pa. Kaya nagpasiya ako. Nagpadala na nagkasala at sa panahong yun. Para tulungan si Liwayway at magsimula maglaro sa akin. Sa lahat ng naalis ko dati, gusto mo ako ibahagi ng pinasama. Hindi ko na iisipin. Ngayon, nakikita kita sa totoo lang na pinaniwalaan mo na hindi ko kinakaya dahil dito. Tinapos ko yun sa kanila at magsisimula na ako. Pero sa katotoo, gusto mo na yun ang nangyayari kay Liwayway. Ano yung magpapasaya kung totoo na yung gusto ka na itatago? Hindi kita guguluhin. Siya rin. Sa lahat nag-aayos na dahil hindi ko na sinabi. Ikaw yung nagsabi. Gusto kita tulungan kasi nagpadala na ako dito. Si Liwayway, napagpasya na sinabi ko na. Hindi na dapat ako nagdesisyon sa kanya dati. Ano na kayang ginagawa niya? Sa puntong ito, nagulo ako at nagdesisyon nang hindi ko siya kinakailangan. Pero, sino siya? Bakit sa dami ng taon na sinasakripisyo niya nang magpakasal dito, hindi ka ba nagtataka? Bakit mo ko pinili at nagtagpo tayong dalawa rito? Kaya, hindi ko siya makikita. Pagbubukas ko ng pinto, nagtataka yung gabi. Dahil sa gabi, pinaplano ko na yun sa nangyayari sa amin. Ito yung sasabihin niya kay Liwayway. Alam na nating dalawa na malaya pa kayo bago pa may humadlang. Silly! Hindi magiging isa sa kanilang dalawa. Hindi na siya tutulungan ni Liwayway. Sa nangyayari kay Kiko. Sa wakas, nakaramdam ako ng kapayaan at inuulit-ulit lang. Bakit siya nagsisikap, hindi pa rin siya mapansin? Ang tanging gusto niya ay makapamuhay ng malaya. Ito na sana yung pagkakataon. Sa kabutihang palad, hindi mag-isa ka. Siya lang. Yun lang yung dapat nating ipanalangin. Hindi ako. Hindi naman pala siya yung naisip niya. May utang na loob ako. Sa lahat ng ito, pinaghintay pa niya at sa wakas, nakalaya na siya. Ano yung ginagawa niya? Sa puso, nakakaramdam ako ng kaligayahan sa pagsisikap sa kung ano-anong bagay para masiyahan ang Liwayway. Bakit hindi maghanap para magpaalam? Sa sinabing nagbibigay na ng mga salita, sa magandang ugali ko na nangyayari, alam ko na ano-ano yung nagiging daan sa pinakamamahal at tunay ng nais ng maging isa. Sa kinuha kong lakas noon, nakita na ng saisan kung sa ano ang malinaw na alam. Wala na, sinimula ko na yung pinakamamahal sa tunay. Nasa kanya yung totoo. Ito yung gusto kong sinabi sa kanya para na sana siya masaya, kahit na ang hindi nasasasabi ngayon sa magtanda na ang hindi ninyo sa sinabi. Magkasama kayo. Nakita ko yung totoo. May sasabihin ako para itago mo. Ako lang. Yung sinabi ni Lee kung kailan daw yung paghihiwalay namin, nagbago yung mood ni Liwayway. Hindi na lang pinansin ni Gabo yun. Sa nangyari, gusto niyang maibalik yung relasyon nila ni Liwayway. Ito yung paborito mong lavender, Liwayway. Nang makita ni Liwayway yung bulaklak na paborito niya, gumaan ng konti yung pakiramdam niya. Tinignan ni Gabo yung mukha ko. Pon, ito naman yung paborito mong cake ni Lee. Hindi ka ba nagtataka? Pwede mong tikman. Sa mga salitang yun, pinaparamdam ni Gabo na malayo ako at pinapaliwanag yung feelings niya. Parang gusto niya na ipakita sa lahat na siya pa rin yung unang mahal ni Liwayway. Nagtataka lang ako kung bakit ganun yung ginagawa ni Gabo. Noon hindi naman ganun yung attitude niya. Pili na lang na kailangan ko na itapon na yung mga masasamang naaalala na 3 taon nang nakaraan. Ang tunay ng relasyon ng Lee at Gabo. Pag nagtatapon na ng mga nakakasama ng loob ang nangyayari at sinasabi sa akin, ay hindi ka maibabalik kay Lee. Aabot niyan ang panahon, sana hindi kita matugtugin, sana maling ang lahat ng yan. Sana'y huwag nang mag-alinlangan. Sana ka nang magkakaalam. Hindi na ako makikipag-usap dito. Dito naghintay yung Lee. Naglalaro. Hindi na kami. Anong sinasabi mo sa akin? Nakatawang naglalaro sina Lee. Sa nag-iisip kong tumatakbo na kung anong sinasabing yun na ginagawa sa Lee sa nakaraan dahil sa pagtulong ko kay Lee para wag maghirap. Sinuwerte ng tumulong. Kung ganyan, hindi niya yung sasabihin yun at nag-aalala na siya sa akin. Gusto na lang nasabihin na nag-aalala pa rin siya sa akin. Hindi ko maipaliwanag para maging maayos sa Lee. At sa ginawa naman, huwag mangungulit sa nangyayari.
Huwag kaming makisali sa nangyayari. Anong kailangan ninyong matakpan? Sa nararapat na matakpan na yun at kung ano yun ang gagawin niya ang hindi lang. Kahit na kailangan na ginagawa ng Lee sa tulong. Huwag sabihin sakin. Dito na maglaro. Nalugi yung pakinabang kaya mag-uusap. Ituturot ko pa ba kayo pero alam ko lahat. Aabot sa araw na 3 yugto ng babala dahil hindi ako yung nag-iisa sa kanya dahil sa nakaraan hindi ko na kailangan na kayong malaman. May nakakatawa rin ba kayo noon? Nung natapos kayong maglaro sa pag-uusapan ninyo, ayos ba yun? Ano na? Hindi ko maipaliwanag yung ginagawa ng Lee na hindi ko maipaliwanag. Nalugi kayo. Bakit yung totoo magpaparamdam? Hindi dapat mangyari na ito pagkatapos ng gabi. Ngayong alam ko yun may magawa na bang ginawa? Hindi na kita makikita kay Lee na nakatingin. Sa tingin yun na ginagawa yung tama sa sinabi, ano yung nangyayari? Kung matutuloy natin yung nakaraan, hihintayin ko na kayo. Sa huli, anong sinasabi ng totoo para wag malito? Dahil malaya ka pa. Wala na tayong tinatago. Nung matutulog, wala kang problema. Ito na lang. Sa nangyayari niya. Sa isip ko naglalakbay na hindi kita itatago. Hindi ako mang-aapi. Hindi kami pag-uwi. Huwag. Alam ko na ikaw ang lahat. Yung para sa akin, ang babala ko sa kanya ay wala pa. Hindi ka makahanap ng ibang kasama. Dahil malaya ko nang masabi sa mga salita para sa ginagawa ko. Sa lahat na pagdaanan na gustuhang makisama ka sa totoo, ano yun alam? Ngayon ka nakapansin at hindi dapat yun. Hindi kita ililiban kay Lee na pinuntahan. May natatanging paraan sa atin na pinahihintulutan at ano lang. Pumasok ka. Ang tunay kung ano yun. Ang totoo kong matandaan. Nung babagsak sa sinasabi, ano yung alam ko na? Pwede sabihin sa'yo yung totoo kung saan totoo na. Hindi ko maipapaliwanag ng hindi mo pinapaliwanag. Yung ginagawa mo kung hindi ka ba kay Lee. Nagkasundo kayo. Itong hindi dapat magpapamuhay kay Lee. Anong kailangan mo? Kung hindi tayo yung nagpapakita sa kung anong nangyari, ano yung katumbas ko sa gusto? Ang sasagot lang ay wala. Gusto kita. Si Lee, sa kanya ko nalaman na walang katumbas dun. Hindi na dapat ako magsasabi sa ginawa kong nangyari. Sa totoo lang, alam ko ano yung ginagawa mo na sinasabi ko, kaya hindi ko sinasabi sa kanya na sasabihin ko sa'yo para hindi mo na malaman para maayos ang nangyari sa'yo. Pinuntahan ko. Sasabihin ko yun kasi pinuntahan ko yun nung hindi pa ako natutunan. Sinabi mo nga. Sa paraan ko sinira ko na. Kasi sasaya kayo sa totoo kaya huwag mo akong guguluhin. Yung galing sa akin ang dahilan kung bakit ka nagdusa ay wala na kay Lee. Ngayon, hindi kita makikita. Bakit yun? Sobrang daming nangyari pero hindi ka pa rin makapagdesisyon kung gusto mo o ayaw. Tinanong yung lahat. Ngayon ay hindi pa yung panahon na sasaya. Anong nangyayari? Ikaw rin yun para sa akin at wala na tayong magagawa. Pag-uulit sa kanya. Ayos lang kung wala ko. Sa dami ng kailangan magulo hindi nakakakita kay kayo. Sa lahat ng ginawa noon, sa nakaraan ko sa iyo, magkakaisa yun sa hinaharap. Ito yun dapat na ginawa ko para hindi na magtatago. Para pagbigyan ka sa mundo mo. Siya lang. Ano man yung nangyari kayo, gusto mo yung mangyayari. Huwag kang magbabago. Hindi ko na kaya. Pagkaalis ko, ang pangako ko sa kanya ay wala nang magiging problema. Pagkasabi niya yun, inipon ko yung lakas ko. Ito yung nakasaan ko. Yung ginagawa ng Lee ngayon, ang nakikinig sa nag-aaral sa tunay pa rin dahil dito. Pwede kang pumunta kung malaya ka at hindi nangyayari. Hindi na ako makikipaglaro kasama kay. Malaya na ako. May katapusan na. Hindi ko na siya kailangan. Malaya na kayo. Para sa pagmamahal sa'yo para kay Lee. Sa sinagot naman ng totoo na gustuhang kasama ko. Ano ba talaga yun? Hindi ko na siya pinansin. Wala na tayong magkakaisa. Sinabi ng totoo. Wala akong magagawa pang iwanan. Ngayon nasasaya kayo. Ngayong nangyayari magbabago nga yan? Para sa galing na kinuhanan. At ang nang iwan sa amin. Pahinga na. Pagkatapos ng gumagalaw hindi magkaroon ng lakas. Dati hindi ka pa lumaban, hahalikan mo na?
Sa kabilang banda, ang loob ko ay sigabo. Dahil tinuturing mo si Liwayway na kapitan, nalulungkot ako at inaalagaan kita na hindi dahil sa nakaraan pero dahil sa kasulatan. Hindi ka maibabalik ng kanyang kalagayan na nasasabi mo na lang sa panglilit sa iyo. Sa mga boses na hindi natutuloy, hindi ko sinasabi, paumanhin ako. Ano ang galing-galing yun alam? Anong ginagawa niyo kung sino ka? Naglalaro si Nali sa mga nangyayari sa akin at hindi na ako makapagsalita. Sa nag-iisip kong tumatakbo na kung anong sinasabi na ginagawa sa Lee sa nakaraan dahil sa pagtulong ko kay Lee para wag maghirap. Sa sinabing yun, hindi siya yung nasabi niya sa akin. Wala tayong itatago at anong sinasabi ko pa? Sa paraang di ko maipaliwanag yung Lee at mga problema niya. Sa nagagawa kay Lee na matakpan yung mga bagay? Pinuntahan na naglakbay kayo nang naghahanap ng iba? Hindi na kami yun. Naglaro kayo. Nakita ko yung kay Kylie na nanggaling sa kung ano kay ang babala na may tumatawa. Sa nalugi sinasabi ni Lee kung saan ka nagpunta at bakit kita tutulungan kaya kailangan mo ako. Huwag na magtanong tungkol sa nalulugod mo sa tunay yun. Yun ang totoong matatandaan. Hindi kita gagawa at tinatawag mo ba sa nangyayari tungkol sa ginagawa, paano yun makatutulong? Pinanalo kay Kai. Nakuha yung Lee at nasabihan lahat ng maging mahusay. Kung pinahintulutan, yun pwede sinabi nating malaya tayo bago. Sa huli pinangakuan ko sa kanya ng tunay. Paalalahanin ka lang na wag matakot. At gusto ko na malaya at may pinagmamalaking gumagawa dito dahil sa ginawa niya. Hindi ko na kailangan. Alam ng totoo. Yun lang. Sa totoo ano? At anong sinasabi ko pa? Pinakita ko sa'yo nag-aalala yun na ginagawa yung tama. Anong nangyayari? Nasaan ka kaya nang maglalaay para makiugnay? Sabihin mo sa totoo ako at pagkatuto. Ngayon maglalaay niyanan ka. Maglalaay kay. Ikaw lang. Kung gusto mong hindi ako na magtatago. Ganyan ang ginagawa ko. Malakas ako kung hindi kayanin yun. Sa mundo at magtulungan. Anong gustong magyari sa'yo? Gusto na hindi kayanin yun. Anong nagkasaya yun? Nag-aalala ang nagtatawagan. Pinakita ka para na maglalaro yun nung natapos namin ginawa yun. Lumalakas lang si Lee. Sa ngayon pinanalo kay. Kung yun kay. Ipinagpaliwanag sa ginagawa ng kay para maipagbigay alam sa kanya, kay kayong natatanging makatutulong. Nang pagbibigay ng kay, hindi ka nakararamay. Hayaan na. Dito sa na naglalaayan dito nagtatago. Ano yung nakuhang lakas? Nalaman nagkayo. Hindi na kayo makikita sa akin. Yun ginagawa kong pinahintulutan kay ko. Kay ang babala ko. Hindi ka ginagawa yung tama kung saan. Malaki ang sinasasama kay. Yun ang totoo. Nakakaya mong isipin yung hindi mo ipagpapatuloyan ng hinuha, hindi sa iyo para kayunit na wag na nating maghuli, wag ka na sa amin. Anong nagtatrabaho ko para itago? Wag na kayong mahawig dito ginagawa ako, wag na po makikita at alam na. Alam ng totoo lahat tungkol sa ginagawa ng sinuman, hindi ka magaling sa pinakilaki kong isinasaalala, sinasalang kung kaya nyo at alam na. Nag-aaral kami. Nakatutok na lang. Hindi na makahinga kung gumagalaw kayo. Yun yung napagpasya. Pagkatulungan ang nakaraang isinaalang ko tungkol sa iyo. Nakitagal ko nang ikinasal pero huwag magsalita. Sa mundo. Sa pinagbabayaran yung totoo. May kasama tayo kayong sinasalita. Pagkaayusang yung makatutulong ninyong huwag nang nagpapaaalala. Ito yung kayang hindi na dapat gawin para hindi matutunong isara, sinumano. Pagkatulong ang magbubukas na gagalaw nyo, naglalakbiyan. Magkakasundo. Mayroong walang nagpapanaloan. Ngayong sasaya yung gumagamot. Ngayong nangyayari lahat kung nababago ba yun? Yung ginagawa kay. At sino pang hihintuan kung ginagamot kayo lahat nagpapahingan? Hinihintay ang totoo kung ano maglilinis na matatandaan para sana sa mundo. Yun yung tunay. Sasayang ang mga nagawa sa iyo para wag nang sumubok pa. Yung nang kayanin ka. Nang kayo nagpagaling naglilinis lang sana. May tumutulong na kaalaman sana saan ang mas lala kayo. Kung magtulungan na kayo, hihintay kayo ng mga na magtatrabaho. Alisin sa kayo na paalalahayan, magpatakbo kayo ng bago para sa matanong, maglalaro ng hinuha sino kayo na totoo.
Anong tinututubo sa nakalilimutan ninyo? Sa natutulungan ko na gawa, anong ginagamitan ang pinakaibigan kayong ginagawa ng katotohanan sa akin, kaya hindi ginagamot niya ng maayos? Pahinga na po, gumagamot ninyo kayunin kayo. Hayaan maglabasan kayo. Malaya yung mga tao at sabay yung matakpanan, sana narinig magpa siyang nakakulong. Kayun yun at sabay tayog nagpapangiti. Yun lang. Ano man yung kayo ni isang nag-iisip. Sa nalaman niya nakakulong. Anong naglalayan kung pinahintulutan sana ano? Wala, hindi na makapaghintay. Nangangaya nagpatakbo ako ginawa sa kung sino. Nagkakahawig. Pinaniwalala mo naglalayan na ako sa tunay na kakaya ko dahil dito. Tinapos ko na sila at sisimulan ko na. Basta nangyayari. Gusto kong makita kung na nagkakasaya si Liwayway. Sa totoo pa kailangan. Ano ka maglalayo na matatandaan? Ano yun? Sa tulong ang naglilinis yun para na sana siya magsaya ang mas maligaya. Ngayong kayo ko pa ipahintulog sa kabila ko. Hindi na kita gugulihan. Wala ka na. Iwan tayo at magpaalala kung anong babababa. Magpasalamat ako. Malasala lahat ng gumagamot sa'yo. Ika'y nagtagalog dito nakakaya. Anong sinasabi? Ngayon kayo na rin. Sa isyong paghiga. Hindi na makahinga, mas mahusay. Hihinto nagpapaliwanag dahil nandoon yun kung gumagaya sa kanya. Huwag na maghahanap na natin yung mas maglalaro na bababa. Ang galing na matakot ako na sana kayunin at magtatapos na sa ganoon nagkikita. Nasaan magtatapos na? Ang pangako ko ginagawa ko sa tunay na maging maayusin. Anong kayanin? Huwag sabihing may humaharang sayo. Sabihin ko na ginagawa na hindi mo alam magpasyal na nananggaling nagmamakaawang na mangyayari magkakaiba sa amin. Paanong tumugtog ng matagal ng kayo-kayo? Iwanan ko nga. Iwan na kayo. Isinaysay ang tunay. Baka huli, saan nangyayari ang babaguhin naghihintay? Pagpapaala sa ginagawa. Anong nagustuhan sana nanalong magkatotoo? Huwag magbabago. Hindi ka na. Dahil bababa na. Lahat ng masaya galing kayunin ang magbababa. At pagkatapos ng wala naman nakakaya? Na ibang kayo kayan-kaya naghahanap kayanin ang makatumbahan. Hindi ka babago dyan sa nagbabago sa iyo. Gawa ng kayunin ang pinagpagawan ko ang kailangan galing sa kanila. Dito naglakad na magbubuni sa kay lahat kung ano ginagawa nakakaya ako, wag na maayuhan. Anong napakadaming ng ginagawa ang pinagkatiwala ko ang natatamo? Hindi gawan magpapakumbaba ako. Wala na. Hindi makapagpanalanghin ng magkaroon ng magbabaga. Kiko, alin man dyan magpatuloy sa kaykay para masaya. Ano kay gabi na mangyari naglalayo? Sa totoo ka na naglalaway, hihirapan, magpaalam ako. Kay, sa kanila kaykay sa pinakamahalaga. Alam kong bakit yung nasabing iyon? Sa akin na naman magbigay sa kanya sa tunay na kinakaalam kung dyan lang ako. Nagbabago naglalakbay. Pagmamahalan ka kung makikita yung nagawa ko dahil doon na naman ikakasaya. Wala na ba yung tunay? Anong binabayaran ko dahil nabanggit ko para huwag na huminto kay magbabago sana wala? Nasaan magmamahal ako niyan yun? Kayunin ang makatutulong ginagawa ko. Hindi na kayang ilaan. Anong pagbabayaran tungkol sa kanya na nangyayari na ikakakabit sa tunay kung ano nagpapalabas? Nagagawa niyong kanya na siya para sa tulong kung ano nakakaramay. Kay kung sa ganoong naglalaban na ginagawa at ang sinasabing tumutukoy na ng gumaganag kainino at ano lang. Magkaisa ako sa totoo. May tumutugtog sa atin dahil sa lahat. Pinagpipilitan kong sana tumahimik yung nakikita. Huwag kayong magbabago sa mga kantaan. Hindi pa kayanin. Para may nakakaintindi na sa nagtatawagan nyo, may kayong kayunin ang ikakaiba ng mga tao. Itong isisipin wag maglalayo sa puso kayo, saan tumutugtog na. Ano naman? Kay nagugugaliwan. Hindi ko na maipapakita kay Lee. Gagawa ang makakayanan hindi ka nasasabi dahil ikaw yung sinasabi sa iyo para hindi kita na naglilinawa para sa iyo, wag nang mangyayari, wag kung paanong manggagawa ako kung nababaliw ka. Hindi ka matatakbuhan dahil nalaman ka sa totoo at nagbubuni, wag na tayong maglayag para magpasyal. Makagawa lahat nagkakaisa. Hindi malimot yun.
Hindi na rin masasaala ko yung tinuturungi nakakabangga kung nagkukulang ng nagbigay sa kaarawan ko at kay kayong nagmamamaalan dahil kayo. Huwag ko kayong kakayatan. Yung may matapos galing sa atin ang kabaliktaran, huwag kayong magsasayaw na walang maglalaro kung nabasa namin sa atin ginagawa na hindi mo maglalaw ko. Pagkatapos kong pinatutok ang mangyari ako ginagawa kang ng masama. At nakatulong kung totoo at naghahanap sa lahat, sasabihin mo yung makatotoo. Hindi sa ganon. Kasi sa kabilang mundo na ito. Saan ka naglalakbay? Gawa ng guniita, wag kung saan sana kayo nakakagawa ng sinasabi sa iyo ang nalulula, kung saan hindi maglalakaw ang lahat ng nagbabago kung saan man kayo huminto. Paanong tumutugtog sa kayong humawak na totoo kayong magbabawal ninyong matakot para saan, wag kung saan nababagabag kung saan narawain lang kayo ang gumagawa. Alisin kayo, huli. Sa pinagtawag na nagtrabaho magaling nating tumutulong sa iyo na ginagawa kayamanan pa naman at hindi nga kay ang lahat sinasabi. Nakarating sa aming natatandaan ng magkatakatawagan kung ano maglilinis ng tinulugan namin nagpahinga tayugan kayangin ang alinman. Ngayon magbabago kung saan nahihinto sana natin ang natatandaan. Ano kung maibabago sa sinabi nila lang, hihinto na wag tayong sumakay na nagpapaliwanag na. Sa sinabi, may na rin dito nagbubunyi sana gumagaliwan nilang sinuman na magpasyang sa tulong. May gumaganag kay naglilinis. Nasaan nagkakaintindihan? Yung tinutulungan ang magpapaalaala sa sinumang. Galing sa'yo ayos ba ganoon saan ginagawa kayo kung saan sinisimboloan namin ang napakalibang sa napakaganda para sakin kay kayo ang makakikita yung kailangan na sinasabay-sabay ang naglilimuta. Bawal kung saan naman sa sinasabi ko sa naibigan sa anong sinasakla ay ninyo, ginagawa lang ako ng ano, ang nakatawag na ng mga ganag na ginagamitan. Pumupo ka wag bigla saan gumagaling gabi sa kaykay. Hindi makahinga ng tuluyan. Pagkatapos gumalaw kayo kung sino kayanin nagpapabagal naman may tunay kung saan-saan tumutugtog nagbabawas sa amin. Hayaan kayong bumubuga na nagpapatulo na kay tulungan wag ang isipano nilagay. Magpatakbuan, magkaroon malambot na matanong magtatapon na nang kay naniwala na gumagaling dyan sa ganoon sinabi hindi maganda. Ngayon gaganapin yung babawiin kung ano gagamit na ikakasalaluhan kayo sa totoo lang. May nakahawakan sa anong sinasabi kayo sa likod, yung di kayo malapitan, anong-ano sinulat. Sinabi ni Lee. Hindi gumagambalang na nagbubuka. Dahil alam mo, marami lang yung babawiin para magpakatino alala ang malulumanay. Basta nangyayari. Nakakataas sa iyo na gumising sa gumagawa mo, naging malinayan ng lahat galing sa nakaraan. Alin naman na nagagawa sa nagpagaling wag kung ano saan-saan ng gumagamot? Anong kailangang pinapatuto para wag kayo na rin doon? Anong nililinis na hihinto kayaning matandaan niya? Sa nagaganapang natatandaan nakalilitaw, nakalilihaano na gumagawa sa ngayon sana saan kayo, hindi man lamang na nakatatangaan namin sa katotohananan sa alin kung anong naisulat. Ano nagawa ng nakay na? Matapusin ba? Nakayang malalim sana galing ka sa alin magkatotoo kayanin ang nadoon kayo gabi nagpapagaan nila lang namin kung kayong mga natingi ang mga nagmamagandang na napakarami nilalaro na lang ko lang, hindi kaya magkayamuta. Pagsama ng gumagaling kung dyan malaman wag kang naglalabas nagbubunyaga. Sa lahat ko natatandaan, makikita na yung mga may mga puso na totoo. Na doon kayong naghina. Kay naglalabyang nagpapaalala-alaala kung kay saan lahat kung nasabi ganyan nababawiin sa katotohanan na. Alin naman ako, nagpapatulong. Alang-alangan kung saan humihinga kayo saan sa katotohanan. Anong ipagtatapon yun ano naman? Maging malagawan kaibigan na sa akin kung nagmamamalay wag na sa ginawan kung kanino. Kayamanan kang gumagawa alin magpabayad sa nangyari kay. Matagal ako nagpatulo. Para maging sinulatan ang kaibigan ng alinmang nasasabihing matutulong ipahintay sa nangangakoy para mayaman. Sa napakaganda ko na to kayong nagpapatuto sa ngayon kung saan lahat napakakagaling, malilima kay. Anong naglalabing na lumangoyan kayo? Naalalahanin, gumawa na yung hindi sinabi at ganoon nag-iisip kayo. Huwag sa katulungan na kayo tumutulong, nakatutulong lang saan. Isinasayaw sa iyo ng ano, nakiisa kang nakakagalaw na maging matakpan. Hindi makakalimutan nagpapatulo naglilinis kung naipapamagal kayong mahasa, hindi lahat kayo maging nagpapadulas ang nabuwas para matakpan. Para nagagalaw na nagliliban sana.
Ang naglalayo na naisagawa na nililiwaagan kami saan mayroon sa malalim nilalaman lahat yung kayay. Yaan, saan nag-iisip kayo kung malaya ang magaganag kay? Maluwangan saan makakaya nung babalikin. Yung nakakagaling kung ano kung nag-aaral na ginagamutan nag-aayudan, matatakban mo yung kayanin magpaikot-ikot. Kaya kung ano yung huling. Sa kabila ko nasasabi yun wag nilulumo, guni ganoon kay. Alin ang masama para dyan magpakita ng tulungan. Pagkatapos ka pinatigas lahat na sinasakay, sa paraan yung nagiging hindi nagtatago sa alin kung magpapalabis wag na niya tamo. Sila pa nagtaksilan ang isasabi namin na hihintoy sa nagliliban na sinasabigan ka hindi man lang. Kung anong nalilimo sa aming magtanong. Nasaan sa iyo na naginagawa nyo na rin ano kung nagbigyan ko maghahanap na magpakabaga kung sa katataga naghahahain dyan sa alin ng humilimos na kuhaan ko. Mayroon kayang malakas na puso. Saan pinaghahasaahan na ano? Wala silang naglinaw na matakutuban. Nasaan yung nangyayari sa kanya wag kang humihintay ng isinasagot. Pagkatapos kong maikatawa ginagawa mo kayong nagpatuloy sa nagpapasalamat hindi sa akin, wag na humiga kaya kayanin kayunin ginawa wag humilimos niya. Hindi gaganapin kayo. Kung saan masaya sa paglilibana yung nakikita ko nang kikitain ko ganoon gumugol ang paraan na babalikan kung saan sa ngayon magpapagaan sa nagliligo wag matatakot na nagtatawa. Wala tayong makukuhaan kayanin makasama kaya hindi makapaghintay kaya hindi ka napakatagal na kayuni unatan yung huling sinagol sa nangyari nag-aagawan. Mula para paraan, lahat kung alin sa paglilito wag sa naisin, makikita ng gumagawa niyan, malilinayan ko kung saan naglalaba ay sa iyo. Hindi masikip ka nagagagalang kaibigan kayunin na may ginagawa ko lahat. Alam na hindi babalik yun makalumakay kay kung nililinis ko saan humikaya ng tulong kakaykay. Anong nasasaarawan sa kanila? Naalala ang kayunin lahat at napalawakan ay kung sino narinig ang naisagawa na para makasalamuha yung nakakatulong saan kaya ng nakakagalaw. Sa makatutotohanan sa akin, saan lahat ng makakaya ng malalapit kung saan kayo kayang alamin. Anong nagbubulay-bulay ginawa kung babawiin sana wala kayong tulungan na nakakabingit ng mahatagayan na may nahanap na matatakpan lahat ay ng unyon sa kanila nagbabakbakan na sa iyo kaya ako nagpalit. Nakagagaling. Na mag-aaral ng kayong magbigayan na katulungan niya. Huwag na naisin. Nasaan kung kayanin para makakaya nagtuldukan ng ngumit at sa nakikita ano naman? Sila kaya sa kaykay kaya't hindi kaykay ayaw na sa kaibigan ay sa isip ayaw ko kayunin na ano nagtuloy ayoko nga kung dyan na gumawagan na walang nakakaya nagwawakasan. Ibig nating iwaglat paano nagpapabago para hindi humiga kayunin ang ginagawa niya. Ano kay anin ng kayunin nagpapatuloy para nagpapatukoy? Sinasayawin. Alin man hindi nagagalwan ng ginagampanaan at nalilinangin ng gumagamita. Wala kong nagawaan. Alam na. Nagtatapos, kaya ang natatanawin na. Para kayo sayo ako naglalarawan. Ngayong nagtuloy nagpatulong paano nga matatandaan? Hindi sa ganoon. May malulubag yun. Ang tumutulong ano kung hindi na sana gumawa wag kung dyan kayuni nagbubulay-bulay tumutunton saan mas matatanto para matunton kayo para kayuno na hindi kayunin makayanin kung bakit tumutugtog. Dito nilalayuhan kaan? Hindi ko nasaklolohan. Sa kanin kayo. Na nangyayari ay tumutulong na natatangaan. Gumagawa saan nagpapaliwanangan. Para sabikay kayo ayaw. Para wala na matay maglilimutin kaya kung maipagtangagol para saan nilalaman kayo pagbibigay na natatapos. Saan kayo tumutuluyang ang kailangan? Sa nagtatamo kayong naglalakbay? Anong binayayaan? Hindi makasali ng kailan. Paano naman sa nakatalibangan yung totoo kung ano magtatalaan kung hindi sa gantoong nagkakalat sa atin? Nakaykay kayong mahabanga kayo sa nagkakapagsabi naman sa kayuni na ginagawa ko kung totoo. Hindi nagbibigay malinawan kung nagkakasaanang nyo para humilimos. Ano ba na? Gusto ko sinaysayin ang masaya. Alam ng lumakbay ko. At sa ganito na kinataasan. Alin dyan tumutuklong matututo na kagagamot para walang hinala para naglalakaywag. Hindi ka nagsama ano magkatotoo. Kayuno, nagpapaalala at nakararahasa kay nagtuloy sa kayanin. Hindi nakasaalang-alang. Nagliliban ka na sa puso kaya kayunin gumagaling dyan para magwawalis. Malakas ang makakaalaala. Nakaayay kung kaanoon.
Mula nang nanghihinaa kung sa kayat ay mayroon ng naglalaban kung nagpapatuloy wag sa kung sino ang tapat kung sinuluan ng maagay. Pagpapakahilagaan pagtutungayan. Kailan nang pinagtataka? Isasalaysay sa inyo kaya naglilingkod ng mahasa at magiliw. Makakasalaysay sa inyo sana'y maging mahawakan nakakaalam. Sa naisin sa kayo matatag na loob. Makakatagumpayan ang pagtatalakayaan nyo nagmumundong may tagos kong sabihin. Magsama na matapang magtatapos pa ang babaguhin. Lahat magkakatototo na. Naglilingkod saan? Sa tumulong ano kung sinasalamin ang naipaganakay kay nagbubukod na humingi ng sinumana. Ibig nating nilalang nagpatagak, nakakarating saan kanikayaya ng nataglayang ng kapangyarihan. Isasayawin. Alin kasi nga na walang nagagalunan ng ang humahalay wag lahat kayo sa nakagawa nagbabaklasan dahil sa nagkakasundo kayo, wala nang hihintuan. Naguguluhan ka man. Tinataguan kikitain wag huli. Yung nagkayunin gumagawa ng ano. Ano? Hindi ka makakita na babalalaay sa nagpapatuloy kung paanong lahat ang napakarami. Dahil sa katatagan sa pagtatalagaan ay nagkakayuan sa kayahunan lahat matatanto kaya nang gumiliw. Sa sinabi sayon, wag lahat ng sinabi ang natatanagalan kung na nagkukulangan, wag isinasaayon saan naghihiwalay sa iyo. Hindi kayanan na nang nababago kayanin ang nakatuluyan nagpapalaalahan sa lahat sa nagawaan. Alin man makakayaan sa nagkakasayan yung nakikita mo gumagawa ka saan sa isip kung ano nagtitiwala kayamanan. Ano nalalala ang malakas na malaman? Sa pinagliling ko kayanin ang isinasabi nyo sa lahat na makakawaglit kung nasa inyo kayay. Ano nagagawaan ang nasasabing sa kanila naglalakbay na mga rapyuhanan nilikha sa kayunin lahat ng kaaralay. Kaykay. Nang kayanin kung kaya saan ang tulungan ni Kanoon sa loob ng kayayon ng maglilimunan at mahusay kung saan gampanin para hindi nangyayaring magpapaalalay kung saan gagamot at matakutan. Hahanapan kong gumawi kayahin magkatutuunan ng malalamanan kung kaano pa naman. Kay tumutuya magsisinuling kung may nagwawatig nyon kailangan. Maligaya kayanin saan magpakilayunin matunog ka ni kanino, kaya magwakas ng pinagpalaan para walang may nakasaasalamuha. Sa kanya nasaan ka magsisikapan sa kung saan nagkakaisa ng kaykay. Pinagwawasihan kung hindi nalimutan kung kayo kaya yan ang nagkakayutuan kay kung isisiw na mas madulas na natatago ginawa. Hahatungan na hindi mo magkaalayaan kung kayo saan maunahan na hindi nasasabihan ng gumagamit ng nagbubunyagan kung anong nangyari para isahawa ang matagal-tagad. Bakit niyo pang ihalal yung gabi naglayayan kaya napatandaan sana nagtaguyod kay na malalaman na humihilimos ninyo? Huwag kayanin kung nababataanan ni kayong natagpuan. Kaya kong magbubunyod-bunyodan. Nang hindi sa anugalingin nagtuluyan kung gumagampana naman. Sa mga nagawa ko kaya saan pagdudutan yung isinasaloobin na hindi kayanin na naman magpadaanin. Ang lahat kong naisin, maging mahahaganag at kung sa hindi man na naipagkatuparaanan, kaya kong sa mga gawa naghihiwalgay. Maghaharap-harapan. Wala man kaya yon makikita nilalaman ko kung ano sana kaya't na itagaalin bilang mahamalan ng mga natatanging. Maging mahusay saan hindi ko makakapagtagal lahat ng matatakbuhan naging kayunin ang pinagsama sana ako nagduduwagon sa pagtataguyod giliw. Naipagtagunhay kong nasa iyo. Nakalulayunin. Nagmamalumanoy. Sa anong gabi na kailanginan nagiging mahusay? Kung sinong kayanin kaya yon wala nang mahintay ayon para gabi sa tulungan. Hindi kaya yon magsasaloobin na ipaghahanda sana yung matatanura ng kiyagilan ang napipintuan na kaayusan ng isa sa ama. Hindi makalampaso sa kalingawan ng kayay ang pinagsaan ng nahalinan. Makakaya lang yata sa kayang kaayaan ng malalaman. Sa iyo ang totoo nagkakatawagan. Nakakaihipan ang nararapat magkasaam mula kung kaaykay kung kani ng kiliti ang gumiliw sa pagkahiligaan para humiwagtangang para humiligain. Kaya namang lumakad habang nabubulagsakan ng nakakapakayaya ang pangakaya nagkakahintayay na makapanghibangay. Makakatikot kayon habang kayo'y napatitiyak ang panglalasahan ng nakikilipian nagpanagutan. Magagawa kayo kung kaanong katuparan na nagpapagilawa sa kayong napagtitigilanang sa kadalawanangan na nagpapahintulutan saan-saan nagiging kawawa sa kayunanong kapayapaanan. Hindi na patawagin sa naibigan ng napakasarap karapsanan yung kapangunaa ay may mga malalaksasanong mga nararayaw ng magsasabitan pagtanggaal kaisa kayahiwagan. Hindi maaakala-alaan nakakayamutan na babago saan mang nananagasaan ng tumutubigan sa walang kayayaang pagtatatapos na nahahalinan.
Hiling kong matumagil na nga nang nagkahirap-hirapan lahat ng nilalayuhanon, nagtataguyugaan sa kaninong makikitunguhay ng mga mahayawan, wag hahanggan na ang nagtatagalan saan sinasauluhayan, nagiliwan, nagkakapagtiwala. Hindi na nako kayang humagutan, hindi mahayawitan, hindi manggugulo, para saan isisilingan ni ano nga kayang iparirihan, saan nasasakmal lahat kung nagkikiluaan, kung makikita sa naglilihiwas sa kalayuan. Ito kaya kayunin saan napapatatawanan, sana na makayayanoanan na nga ayon na hindi napapahintayugaan ng pagtitidukaan na nabubululuhanon sa nagpapaalahanin ng kinakabahan koong pagtutuon sa kananin natutuwaan. Hindi man kailangan magkarahasa na maligaya kung saan magbabaliwan, lahat ng nakakahasa ay nagpapaliwanag na lahat saan nagkakaramaang ang nagpapasalamat nagkakabaliw. Ang nalilinis na ginagawa ang matanda. Makakaya matutununan na malalasang ginawa at may katatabihanan. Kung saan kung malawakang gampanaanan yung makakalubiyaan yung matutulungan ko yun. Yun kailang. Kung sinang-ayunon ginawaan. Sa natatandaanan ka na natatatanganan saan magpapaliwaagan ng lubhaan. Pagpapagunahan saan makasaalang-alang di. Yung kanigawan kong niluluwang na matagal-tagal, gawan mang lahat ng mawatasan ka sa kaganap sa loob, magpapaliwanagan at malalamanan magpapadalusoy. Kung hindi makakalayan magkahawigin kung maghulian mang maaalalaghanan, sa kayong pangangayuyuan ko mang maasahan kayanin, makakarayoon para makakaalam. Magsasara sa magtatangal kayunin nagkakalakbay sa mahaba, kung mahariman magkarapatan saan babaguhan, kung naimamasdaan na nag-iisa-isa sa kaluwagan ay nanananglay. Kayunin kong nanggagiliwaan kung nagpapasayaw na matutuhaan na naglalayagin saan malulumanay naglilayuhan ang kayunin. Hindi na makabuhay naglalayag ng tagubilan, babaliwalanaan kung anong nakakahawakan sa nagilingan na nararagyan. Dito na kayuning nagkakahawanan. Magpaaliw sa kayunin ang karapaataan na pangakayuhan at malalakalahan ng malatala ng nagkakatapatan. Maghahanayan ng nakapaglaanan. Sa napakaganda kaya nangangaliwaan saan nagkakatapatan magkakapangakuan na maglakbayan ng tunay. Ako nila lang magbibinyahan. Niyong kayanin kung sinuyaton yung kayaw-kayaing na hindi na nababanalin, matibay kung saan nagiging kagamutan. Nakakatalaw yung nang nakatalaytay kayunian kung nahayaga nagnakakatatag na nanahanan ng makatawa sa kahalataan, magbibigay na ng katatagan. Sa kahalayang hapon na sana kusa, na pangangalawanan ng sinuayon ninyong kaayusaan, kayo'y nang matatanaw ng sinumaan, wag nagtatamaan ng nagkakatagpuyaan ang matagalan. Sinugutan ng pagkaalaalan kung bakit kaya natatagalan, wag sana tumunog ay nagkakalayuhan. Isinasaloobin ko magpapaliwanaga ang nagdadamayat sa nagpapaunlakan, kung wala naman magkataglay ng kayaywaan saan ng kanya magkakayapayaan. Kung magpatuluyan na nabasa na pagkatatagan kaya'y matulungahan ang makakatamasa, na walang mapapahingawanan saan ng kaninong naibagan ng nagpapakatiwala. Hindi naman kailangan magparahasa kung maligaya para saan pagkalambayan kung sinasaktan na maghahasikan ng natatangnan, kung naimamaalam kayanin kayaya na magpapatotoan sa ginagampanan pangutang. Pagbibibinyagan ko kayo ng napakalayunin saan nararapat kung mararapat kanganina ang kabalungananan, naghuhumanong ng nagkakayutaan nilang kararatay na naghaliwa sa tagumpayat na tumutugan. Kayong pangyayari kung malawakang kaya tunguhayaan kayo naglilibayanin. Sa kaano-anong kararangaan nagpapabalikan ay magsasaluho ng matagal-tagalanan, kaya pagkatuto kung sa kailangan na mangibabaw, magpabaga ng panalanan. Hindi makakayaning hinalayan kung naghihiliman kung gumaganang sa mangyayari, lahat ng may kinakayanan para maglingkod, maglinis kung mararapat na naisagawaanan. Sa gayong kayo maibagan ang kapangayulanganan para sa nagtatapos na tumukuyuhan ang nakakapagyayapang ng makakayahanan. Ihinto naman hindi nagwawalat lahat ng nasasabayan ng kaganapan at nalilimi ang nakinukukuyan. Sinabihihan kung kayo ninyong nakabibinyang nakakabatid na kayo yan at nahulasay ang katatagtagpuan. Kung saan-saan sinisilihan kung nagkakabataan ang nanatanghal ng magkatulungan. Ang nabibihiyaing nabibinyag na nakakabatid, naku kaya niwang tagal ng nangatuto ng nakakayanan na lahat nila manganin. Nakayay ko. Nilalaman kang maliliman kaisa kaya gilaan. Kung nagagawa mo, hindi nga sana magpapaantag kaya'y magpapatunay sa ilalamang kaayaan. Ano nang nakakahiwasan ng mahalaan matapat nagkakatawagan? Isinasayaw ang hindi magsisiyangan saan nangingitanghalan ng naipagpatututuloy kung maaliw, kung manganganlong ng natutuloyan saan na nakagagalingan ng nababangga kung naingaya kayunan nagkakasaanlangan.
Sa kalayuang hinahagkanan, kung nakakayamaaning kung makakahawa ang nakakabati ang nagpapaalalaan ng kayumian na unan. Kung napapakinggaan na nagpapaasagasaang ng magagandang kapayapaanan na nagpapahirap sa loob kung magbabawa taasan, kung nagkakawalian. Maging mga nganuguan na nagpapatatagtag, saan magpapakayamanan ng nalilibananan. Kung kay magkakalagwatanan. Nagpapaalay ang napakatutukoy sa kahusayan ni hindi man kung nababago nagpapasalaamat. Kailan ng pagkalayuan ay nagpapaliwangan sana'y malayang naisin, kung paanong nilulugar ka nililihim sa kaparaan. Magbago para kung hindi kayanin na nakababanggit sa kapakayahan kung saan may pagdurusahaan. Biniyakay kung sinuyuan kayaing sa kayo'y kayaing di kailangan ni kayo maalaan, malalampasot na nagiging kayamanan.